Once again, good morning. If Jesus were to ask us the same question that he asked his disciples, what would be our response? Kung pangutanon pod ta ni Ginoong Hesukristo sa maong pangutana, nga iyang gipangutana sa iyang mga tinun-an, unsa kaha ang atong tubag? Unsa day pangutana ni Ginoong Hesukristo? Iyang gipangutana iyang mga tinun-an. Para kaninyo, kinsa man ang anak sa tao? For you, who do you think the Son of Man is? Okay? Og nagkalahi-lahi ang ilang tubag. Misulti sila nga, daghan nag-ingon nga ikaw si Juan Magbubunyag, daghan nag-ingon nga ikaw si Elias nga propeta, daghan nag-ingon nga ikaw si Jeremias, o guban pa. Okay? Pero, kita ka, what do you think? What would be your answer? You ask yourself, kung gipangutana mo sa Ginoo sa maong pangutana, unsa kaha inyong tubag? Okay? Maybe some of us would say that Jesus is the second person in the Trinity. Okay? Mingon ta nga, si Kristo ang ikaduhang persona sa Trinidad, sa balaang Trinidad. Okay? Pwede siguro moingon ng uban nga, siya ang anak ni Jose ug ni Maria. Tinuod, dili? Tinuod. Okay? Siya bang ikaduhang persona sa balaang Trinidad? Tinuod. Trinity? Yes. Mao kini ang mga tubag, okay, nga mo sulod sa itong una-una. This would be the answers that would be in our minds. Okay? But I ask you, look deep in your heart. Susiha, pag-ayo ang imong kasing-kasing karon nga kabuntagon. Og ipangutana na nga pangutana, kinsa man si Ginoong Hesukristo sa akong kinabuhi? Who is Jesus in my life? Okay? If we have a personal relationship with Jesus, our answer would be, He is Jesus, my God, my Savior, and my Lord. Amen? Kung nakabaton ta og personal nga relasyon sa Ginoo, kung naatay personal nga relasyon sa Ginoo, ang atong tubag would be, Jesus is my Lord and my Savior. Si Kristo, si Ginoong Hesukristo mao ang akong Dios ug ang akong manluluwas. Okay? Wala ko ningon nga sayop ang ubang tubag. Dili na sayop, okay? As long nga kanang imong tubag naghisgot bahin kang Ginoong Hesukristo. Okay? If you're saying Jesus is my provider, yes, that's true. Tinuod na siya. But He is more than that. Okay? He is more than that. First and foremost, okay, when we encounter Jesus sa atong kinabuhi, the first thing that we should develop is not the way we ask, okay, to Him. Ang atong unang i-develop, dili mao ang kung unsaon nato pagpangayo sa iya, kung makabaton tag relasyon sa Ginoo. But the first thing that we should develop, okay, is, unsa man? We should first develop our relationship with God. Ang atong relasyon una. And to develop that relationship with the Lord means, ila-ilaho nato kung kinsa ning Dios nga atong batunan o relasyon. Sama ba nga ang usa ka lalaki, no? Sa dili pa siya manguyab o sa di pa siya mangulitaw sa babayi. Una niyang ila-ilahon una, okay? Ila-ilahon sa niya. Unsa iyang pangalan, unsa iyang middle name, okay? Imo sang susihon kay basig nunyag parinti di ay mo. Susihon nimo kung unsa iyang ganahan, unsa iyang dili ganahan, di ba? Unsay iyang paborito nga pagkaon, unsay iyang dili paborito nga pagkaon, okay? Asa siya ganahan mo laag? Ana nga mga butanga. Pag nakuha nimo na, okay? Pag imo nang nahibaluan, dako kay ang advantage sa imo. Ngano man? Tungod kay bawo naman ka unsa iyang ganahan. Kaila man kaniya. Okay?
Mao gyapon ang atong relasyon sa Ginoo. It's also the same with our relationship with God. If we just know what God wants, okay, it is very easy to know God and to please God. Dali ra kaayo ang pag-ila sa Dios ug ang pagpahimuot kaniya. Okay? But it's also this aspect that a lot of us fail to see and fail to do. Ninipod nga aspeto daghanta din hinasipyat. Okay? Because igo lang ta nakaila sa Dios kung kinsa siya. Kung unsay ang pangalan ba? Igo lang ta nakabalo nga siya Dios. Oh, iyang pangalan Ginoong Hesukristo. Igo kutob ra ta diha. Pag human na yon, wala na ta nanumbaling nga muila pagid sa iyaha. Nga unsa ba kay makapahimuot sa Ginoo? Unsa ba ka ang mga butang nga dili makapahimuot sa Ginoo? Wala na ta ana. Okay? Ang atuwa lang nga nakailan lang ta sa iya. Period. Okay? But let me be honest with you all. That's not enough. Dili na igo. Okay? Dili lang igo nga makaila ta sa Ginoo. It's not enough that we just know God. Okay? We have to know Him deeply. Okay? Kinahanglan nga makaila ta sa iya sa lawom nga pamaagi. That's why in our canons, okay, it says one of our mission is to know God and make Him known. Nga makaila ta sa Ginoo ug ato siyang ipaila ngadto sa uban. Okay? Manang gisulti sa atong kanon nato sa CEC. But how can we know God and make Him known if we ourselves do not know Him deeply? Unsa na ito pagpaila sa Dios sa uban kung kita mismo nga Kristohanon wala ta nakaila sa iyaha? Okay? To personally know Jesus, how? Saan man? Saan na ito para maila ang Diyos? Number 1, read the Word of God. Magbasa sa pulong sa Diyos. Okay? Ikaduha, attend the Mass. Participate in the Mass. Okay? First, read the Word. Basaha ang pulong sa Diyos. Nga naman, because in the Word of God, you have everything that you need to know about God. Kaya diha sa pulong sa Diyos, naatanan diha nakasulat kung unsa o kinsa ang Diyos. Okay? In John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In verse 14 it says, and the Word of God became flesh. Okay? Ang pulong sa Diyos nahimong tao. Okay? Usahay, we go to different books searching about who God is. Ato ta sa uban mga internet websites, mangita ta kinsa man gid ang Dios. We forget naara day ang Dios sa Biblia. Naara siya sa suok sa atong balay. Kanang imong gitago-taguan, gipaabug-abugan nimo nga Biblia sa inyong balay, kanang imo rang gihimong dekorasyon sa imong altar, sa imong balay, naara diha ang definition, naara diha ang tanan nimong gikinahanglan aron nga makaila ka sa Dios. Amen. Ang nakasipyat lang nimo is you do not have the time to read His Word. Wa kay panahon para magbasa sa iyang pulong. Okay? Father, busy man gud kay ko, Father. Manang dito na lang ko mubawi sa inyong mga wali. Well, yes, the homily is good. Okay? But it's not just about the homily. Okay? Ikapila man ka mamatig homily sa isa ka semana, nga ikaisara magpugka mo simba pod. Okay? Kada Domingo ra, di kaisara. Whereas, kanang imong gitago-taguan, gipabog-abugan mo sa inyong balay, naara na diha, kada adlaw sa inyong balay, wala lang kay panahon. That's why, if you want to know God deeper in your life, open the Bible and read it. Because naa diha tanan ang mga butang may tungod sa Ginoo.
Okay? Ikaduha, attend the Mass. Participate in the Mass. Why would you need to attend the Mass, to participate in the Mass aron mailan nimo Ginoo? Because first and foremost, okay, in the Mass, we have the sacrament of the body and blood of Christ. And in this sacrament, it is the real presence of Jesus Christ. Okay? Pinaagi nini nga sakramento, mao kini ang sakramento nga naa ang tinuod nga lawas ug dugo ni Kristo. Di ta magdebate ana. Amen? Tinuod na. Okay? O pinaagi sa misa, maunang makapartake ka niini nga sakramento. Through the Mass, you are able to partake this sacrament. Okay? That's why it is important for you and me to attend and participate. Okay? Take note, you do not just attend, but you have to participate. Dili lang igo nga musimba lang ka. Okay? Kinahanglan nga mo participar pug ka. Kinahanglan mo cooperate ka because we have the liturgy. Okay? Again, liturgy comes from the Greek word liturgia. Okay? Meaning work of the people. Trabaho sa tao. Okay? The liturgy is not just the job of a priest, okay? But the liturgy is the job of the priest and the people. Okay? Trabaho na sa pari o sa katawhan ang liturhiya. And there are two types of liturgies in the Mass. We have the liturgy of the Word and the liturgy of the Eucharist. Okay? In the liturgy of the Word, madungog na to ang mga readings. First reading, responsorial psalm, second reading, the gospel reading, and then the homily. Okay? That's the liturgy of the Word. Manang kinahanglan minaw tana. Ikaduha, liturgy of the Eucharist. Okay? That's what this is the center point of our worship. This is the focal point. The Eucharist is the focal point of our worship. It is the focal point of the Mass. Muna yung pinakasentro sa misa ang Eucharistia. Okay? And when the priest lays his hands on the elements, the bread and the wine, during the anamnesis, okay? That bread, that ordinary bread and ordinary wine has now become the body and the blood of Christ. And then that precious body and blood of Christ is then distributed to the people. Okay? So, unsa akong pasabot? Sa misa, wala lang ka nakadawat sa pulong sa Ginoo. Wala lang ka nakadungog sa pulong sa Ginoo. You also receive Christ. Nadawat usab nimo si Kristo. Amen? That is why, through these things, pinaagin ini mga butanga, mas mailhan nimo ang Ginoo. Okay? Young people, especially if you are watching this live stream, young people, do not be contented nga igo lang ka nakaila sa pangalan sa Ginoo. Okay? Do not be contented nga kabalo lang ka sa mga basic knowledge about sa Ginoo. Have an intimate relationship with God. You might not understand it now. Para sa imo murag binuang lang ni karon. Para sa imo murag way hinungdan. Okay? Nga murag it will not affect anything in your life if you have a relationship with God. But take note of this. As you go deeper, okay? Kung imong yung tinud-on ang imong relasyon sa Ginoo, you will experience a lot more about God. Imong masinati ang daghan nga mga butang bahin sa Dios kung imong palawmon ang imong relasyon niya. Okay? Sama na sa magtiayon ba? It's like a married couple. Over the years, the more they deepen
their relationship, they deepen their marriage bond between each other. The more they become so understanding, the more they become so thoughtful, and above all, the more they become so loving with each other. Nga naman, because they already know deep inside, in each one of them, kung unsa gikinahanglan sa usag-usa. Mao na mga igsoon, it's very important for you and me to know God. And kung atong nadungog sa Ebanghelyo, ang nakatubag lang sa insaktong tubag si Pedro lang. Okay? Unsa ingon ni Pedro? You are the Christ, the Son of the living God. Ikaw si Kristo, ang anak sa buhing Diyos. Mao tong niingon dayon si Ginoong Kristo nga, blessed are you, Simon, son of Jonah. Kay kini mga butanga, wala ni gipadayag sa imuha sa tawhanon nga pamaagi, kundi gipadayag ni sa Dios. Okay? Unsay ibot pasabot? If you have a deep and intimate relationship with God, kung naa na ka diha nga punto sa imong kinabuhi, nga nailhan na nimo ang Dios sa lawom nga pamaagi, God will reveal greater things to you. And you will be blessed with greater things in your life. Okay? Padaygan ka sa Diyos sa mga kahibulungang butang o panalanginan ka sa Diyos sa mga kahibulungang butang kon imong palawmon ang imong relasyon nga na kaniya. Amen? Diba? Jeremiah 33 verse 3, call unto me and I will answer you. Ug unsay promise sa Ginoo, and I will show you greater things which you have not seen before. Okay? So Father, naa di ay effect kung akong palawmon akong relasyon sa Ginoo, naa. Mas makakita pa ka sa mga kahibulungang butang nga wala pa nimo makita sukad. Okay? Diba? A few Sundays ago, I was talking about faith. Okay? And relating it sa mga milagro nga gihimo sa Dios. Okay? Dili ta makasinati og milagro sa Ginoo kung wala tay dako nga pagtuo, and at the same time kung wala tay relasyon niya. Kay nganuman, dili man ma-develop ang atong paglawom nga pagtuo diha sa Dios kung wala ta nakaila sa iya pag-ayo. Kay nganuman, kay pinaagi sa atong lawom nga relasyon kaniya, mo na mosalig pud ta niya. Okay? If you have an intimate relationship with God, okay, miracles will also follow. Makita nimo ang mga kuan. Tanawan ng tao nga igo lang nakaila sa Dios. Okay lang ako sa Ginoo. Siya si Ginoong Kristo namatay sa cross para nako. Pero panahon sa mga pagsulay ug kalisdanan, dili nakabarog ng tawhanan na. Nganuman, kay mo man ang nabelaan sa Dios. Okay? Pero kung iyang palawmon pag gid iyang relasyon. Okay? Saan ni pagpalawom? Pagbasa sa pulong sa Dios, pagtambong sa santos nga misa. Okay? Tiyan mo mailan ang Ginoo nga Lord. Tinuod gid ay Lord nga provider gid ay ka. Basta maghatag lang ko sa akong tithes. Okay? Lord, tinuod gid ay nga muayo ka sa akong mga sakit. Nganong naa may mga ingana nga mga testimony. Tungod na kay ang mga tao nga naka-experience ni ana, ilang gipalawom ang ilang relasyon sa Ginoo. Usahay para sa ato ang Ginoo mura lang siya og kanang religious figure. Mura lang siya kanang imahin lang ba nga gi-worship sa tanan nga nagsabay-sabay lang pud ka. Sama ra na sa kon ba? Sama ra na sa ikaw ang imong paborito nga sport is baseball, pero dili imposible nga makaila ka ni Kobe Bryant. Nganuman, kasi Kobe Bryant iladong atleta. Okay? Si LeBron James iladong atleta,
Tinuod, bisan pag dili nimo na paborito ang basketball, pero sa ngalan nga ilado sila, makailagid ka, di ba? Gigibalita pag yun. O ingana gyapon ta usay sa Dios. Usahay, dili nimo paborito ang Dios, usahay dili gid siya ang imong Dios, pero ngano nakaila ka sa iya? Tungod kay ilado man siya. Tinuod bang yun, ilado ang Ginoo. Ang tibuok kalibutan nakaila kang Ginoong Jesucristo. Nakaila lang sila. Pero dili tanan nga nagtinguha nga magkarelasyon sila ni Ginoong Jesucristo. That they will have a relationship with God. Okay? So unless you make God, okay, your number one, di ka makaila siya. Okay? Mao na nga sa atong panahon karon, kung pangutanon ta ni Ginoong Jesucristo, kinsa man ko sumala ninyo, unsa ka atong tubag sa Ginoo? Okay? Unsa ka gyud atong tubag sa Ginoo? Pwede gyud pong kamingon nga siya man akong Lord and Savior. Pero again guys, dili na to mabakakan ang Ginoo. Okay? Kay bisan pa og imuha ang pinakanindot nga tubag. Okay? Pero makita gyapon na sa imong kinabuhi kung kanang imong gitubag tinuod ba gid na. Ha? Dili nimo mailad ang Ginoo. Okay? Pwede ikaw ang pinakanindot og tubag, pwede ka mosabay sa mga tubag nga mga nindot kaayo, pero dili nimo mailad ang Ginoo. Kay ngano man, it will reflect in your life ang imong tubag. Your answer on this question, your life itself is a reflection of it. Okay? If you say nga, Jesus is my Lord and Savior, ipakita sa imong kinabuhi nga kanang imong gitubag dili na buot lang nimo. Ipakita gid nga siya ang Dios, siya ang number one, siya ang imong manluluwas. Mayon ka nga siya ang akong Dios ug manluluwas, pero himalikas kang dako. Unya pangutana, tinuod nahimo bang tinuod ang imong gitubag? Miingon ka nga siya man ang akong provider. Siya, okay? Nag-provide sa tanan akong mga panginahanglan. Pero panahon nga na kay panginahanglan, ang una nimong buhaton, magbagot buta. Nya pangutana, siya bagyod. Okay? Mingon ka nga, siya man ang akong healer. Siya ang nag-ayos ako mga sakit. Pero panahon nga masakit ka, muadto man ka dos manambalay, magpatutho, magpatawal. Nya pangutana, siya bagyod ang imong healer? Okay? Mao na mga igsoon, dili nimo mailad og malimong ang Ginoo. Tungod kay bisan lagi igimuha pa ang pinakaninod katubag. But then again, your answer is a reflection of your life. Mao na nga when Jesus asked us today, who do you think I am? I hope and pray that you dig deep in your hearts, especially in this season of Lent, and ask yourself, Lord, kinsa man gyud ay ka sa akong kinabuhi? Are you just a religious figure? Are you just someone nga gi-worship sa uban? Or are you really alive in me? Are you really my God? Ikaw ang makatubag ana nga pangutana. Kanang tinuod nga tubag sa ana nga pangutana. That's why in this season of Lent, take time to ponder about it, of who really God is in your life. Please stand.